Muy bien. Vamos a comenzar, hermanos. Ito po ay Lesson 1, Greetings, Introductions, and Basic Expressions sa Spanish. Ang level po nito ay Absolute Beginner. Ito po ay for Filipino learners or Filipino students, meaning nagtatagalog at may knowledge rin po ng counting English. Okay? So kung kayo po ay medyo intermediate na or advanced, baka mabore po kayo. Pero kung gusto niyo naman i-make up or i-review yung mga natutunan niyo na pong Spanish grammar or anything about Spanish, welcome po kayo na umattend po sa ating klase. So, ilang mga paalala lang po, no? Mga kasama. Next slide po tayo. Kita po ba ang aking slide sa mga nasa Zoom po? Clear naman po siya. Ayan, pa-advise na lang po. So some reminders or recordatorios, no? Recordatorios, mga paalala lang po natin. Again, ang klase na ito ay para sa mga absolute beginners o sa mga estudyanteng gustong mag-review o mag-refresh ng kanilang kaalaman sa wikang Espanyol. Ano po ba yung absolute beginner? Ito po yung talagang as in zero. Pag tinanong ko kayo, ¿Cómo te llamas? O ¿Cuántos años tienes? Hindi nyo masagot. Ayun, yun yung absolute beginner. Talagang wala pa talagang foundation of the Spanish language. Dito po sa course na gagawin po natin, ang mode of instruction po natin, gagamit po tayo ng wikang Filipino o Tagalog or English or Taglish, no, halinhinan or interchangeably upang mas madali po at natural ang pag-unawa po natin. So, isa rin po sa paalala natin sa klase pong ito, make as many mistakes as possible. Magkamali na tayo ng magkamali. Kasi ito po ay importante sa language learning dahil ito po ay nagda-drive ng active learning, na-identify natin yung weaknesses natin sa Spanish language at nakakapag-build rin po ito ng confidence. Isa po kasi sa Filipino traits natin, no, sa toxic Filipino traits natin, pag nagkakamali tayo sa English grammar, parang nahihiya tayo, parang ang tingin ng ibang tao sa atin ay bobo tayo or tanga tayo pag nagkakamali tayo sa English. Sabi nga ni Kuya, 'di ba, na English is just a language. It's not a test or it's not a test of knowledge. Kumbaga hindi naman yun yung batayan ng knowledge or ng talino, ng intelligence rather, ng isang tao. So it's just a language. So make as many mistakes as possible. Okay? And of course, sa klase po natin, mag-take po kayo ng notes, magtanong, at makibahagi po kayo sa mga activities at discussions. Kahit po yung mga exam, exercises, yan makakatulong po yan sa inyo kasi kumbaga brain teasers, kumbaga mas tatatak po sa inyo yung grammar rule, yung spelling, etc. etc. And of course, be nice and respectful, given na naman po yan. Ayun, be nice and respectful, kasama po dyan yung pag-open ng camera, pakikinig ng maayos. If you need to turn off or close your cams, paki-advise na lang po, 'di ba? Kasi ang hirap naman sa side ng teacher na yung kausap niya hindi niya makita. Ayun po. At syempre po, nagkakamali rin tayo, no? Sana walang mga basher. Kumbaga, pwede nyo naman sabihin na, oh, Brother Arce, meron kami nakita na ganitong reference, ganyan, ganyan, ganyan. O yun. So, of course, I would correct that. Kasi, syempre, I'm learning as well. Kumbaga, habang tinuturo ko po ito sa inyo, before the class, syempre inaaral rin po natin. So parang review rin po siya sa akin. So treat me not really as a teacher or professor, but rather as a tutor or tutor in Tagalog. Tutor. Ayun, kumbaga magtulungan po tayo. And of course, be patient. Ito, yan. Ito yung mahalaga. Be patient. Ang sabi nga po nila, ang pag-aaral ng isang wika ay isang marathon, hindi siya sprint. Ayun. So, para po sa inyong kaalaman, no, mga kasama, para sa mga Filipino learners na may knowledge sa English grammar, karaniwang umaabot po ng 600 to 750 hours para ka maging advanced level sa Spanish.
Ayun, 600 to 750 hours ng aktibong pag-aaral. So take note ha, aktibong pag-aaral. Meaning kumbaga talagang nagte-take down ka ng notes, nagre-review ka, no, nakikipag-usap ka bago maging advanced speaker ng Spanish. Ayun. So 600 to 750 hours. So bibigyan ko kayo ng senaryo po mga kasama, no? For example, nag-aaral ka lang ng 1 oras bawat linggo, every week, ng Spanish. Tapos the rest mo ay puro TikTok, YouTube, TV Patrol. Okay? O, Batang Quiapo, di ba? Imagine yun, 1 oras bawat linggo. So kung kailangan ng 600 hours para maging advanced sa wikang Espanyol at mag-aaral ka lang ng 1 oras bawat linggo at may 52 weeks sa isang taon, kailan ka magiging fluent or advanced? Not really parang native level advanced pa lang. Humigit kumulang 11.5 years. Ayun. So, kaya karamihan ng mabilis matuto ay nag-aaral ng 3 to 5 hours per week o gumagamit ng daily immersion. So nanonood ng Spanish videos, nakikinig ng music, podcast, or nakikipag-usap sa mga Spanish native speaker. So halimbawa, kung 3 hours per week ka nag-aaral, it will take you around four years para maging advanced speaker. 5 hours per week, mga 2 years and 4 months. 10 hours per week, 1 year and 2 months. And kung 15 hours per week, mga 9 months lang pwede ka nang maging advanced speaker. Actually, meron akong kakilala na Pinay, no? Taga Cebu siya. German naman yung pinag-aaralan niya. But she became fluent in German for 6 months. Kasi yung klase niya is 8 hours per day. Talagang umattend siya ng klase sa Frankfurt sa Germany. So 6 months pala, naging fluent na siya. So, yun nga po eh. Hindi siya, kasi may misconception yung iba na hindi daw sila matututo ng Spanish or ng kahit anong language dahil mahina yung kokote nila, raw force sila. But again, ako personally, I consider myself as a slow learner. Pero sa Spanish language kasi at sa pag-aaral ng language, hindi siya yung ano eh, yung pagiging slow learner. Kung hindi, yung oras na dinededicate mo sa pag-aaral. So again, if you reach 600 to 750 hours, yun, kumbaga marireach mo yung advanced level mo. Kahit ano pa yung educational background mo. So again, sa pag-aaral po, consistency is more important than intensity. Ayun. So, mas okay na sa akin yung 15 minutes per day kesa nga nag 8 hours per day ka na pag-aaral tapos yung next na pag-aaral mo ay next month na. Ayun. So, mas maganda yung consistency. Klaro po. Mabilis po ba ako? Okay. Some fun facts about the Spanish language. So again, baka tanungin niyo ako, Brother RC, bakit kailangan pag-aralan pa yung fun facts? Bakit hindi na lang diretso sa Buenos Dias, yung mga basic greetings? Kailangan kasi nating malaman rin yung mga interesting facts about the Spanish language para first, meron tayong maging solid foundation bago matutong magsalita. At syempre, ato personally para sa akin, mahalaga rin na malaman mo yung facts about Spanish language para ma-appreciate mo yung kultura, ma-inspire ka mag-aral, no, at manood at makinig ng Spanish. Kasi ako personally, ayoko talaga ng Spanish language. Ang una kong pinag-aralan is French. Kung nakilala niyo po ako way back sa Singapore, sa Pilipinas, nag-enroll pa ako sa Alliance Francaise, sa Legazpi, sa Makati, hanggang sa Singapore. Kumbaga sa akin kasi, ayoko talaga ng Spanish dahil parang panahon ng mga praile, di ba? Ni Jose Rizal. Wala siyang dating sa akin. So, nung dumating na yung time na kailangan na mag-aral dahil sa tungkulin, so, ano, kumbaga, I found ways. Kumbaga, sinearch ko, ano ba yung maganda sa Spanish? So na-appreciate ko yung kultura ng Spain, yung kultura ng Colombia, ng Argentina, ng Mexico, tapos nanood na rin ako ng mga series kumbaga ganun. Kumbaga, maganda rin na malaman mo yung some fun facts about the Spanish language para ma-inspire ka mag-aral. Okay? So ano ba yung mga fun facts about Spanish language?
Ang Spanish po o wikang Kastila o Espanyol, isa yan sa pinaka-common or spoken languages sa mundo, no? Ang Spanish. So merong more than 500 million people ang nagsasalita ng Spanish at isa ito sa pinakamadalas gamitin sa buong mundo, lalo na sa Latin America, Spain at US. Ang Spanish ay galing sa Latin, so isa siyang Romance languages. Ano ba yung mga Romance languages? 'Di ba yung French, Portuguese, Italian, Spanish, ayun, 'di ba? Yun, ibig sabihin nagmula ito sa Latin, no? Ang wika ng mga sinaunang Romano. At may dalawang main varieties po 'yan. European at Latin American Spanish. Merong misconception sa mga nag-aaral ng wikang Spanish, no, na tingin nila yung Spanish ay sa Spain lang sinasalita. Hindi nila alam na maging sa South America at sa iba pang parts ng mundo, kahit sa US, sinasalita ang Spanish at may version, kumbaga may Latin American Spanish. Actually, kapag nanood kayo sa mga Netflix, may makikita kayong dalawang version ng subtitle tsaka dalawang version ng audio. Latin American Spanish at European or Spain Spanish. So, pag pinakinggan nyo, maririnig nyo yung differences niya, yung nuances niya, yung pagdating sa accent, sa grammar. Pero kahit naman anong gamitin mo sa dalawang yan, kahit ano pang tono or accent mo dyan, maintindihan ka naman ng both parties. Okay? So parehong Spanish, pero may differences sa pronunciation, vocabulary, at expression. So halimbawa, sa Espanya o sa Spain, sa Europa, no? Ginagamit yung vosotros or you all, kayo. O, vosotros. Vosotros sois alumnos de español. So, kayo ay mga Spanish or students ng Spanish. Pero sa Latin America, hindi ginagamit ang vosotros. Ang ginagamit ay ustedes. Ustedes son estudiantes del idioma español. So, kayo ay mga students ng Spanish language. And another is phonetic ang Spanish. Ang ibig sabihin po nito, parang Tagalog, kung paano mo binasa, ganoon din halos ang pagbigkas. Kaya mas madali sa ating mga Tagalog speakers or Filipino speakers matutunan ng Spanish kasi hindi ka na mamomroblema masyado sa pronunciation. Unlike sa English, no? Or sa French, iba yung basa sa sulat. Kaya madali itong basahin once alam mo ang pronunciation ng bawat letra. And of course, ang isang advantage ng mga Pinoy, maraming Spanish words sa Filipino or Tagalog na nanggaling sa maraming Tagalog words na nanggaling sa Spanish. For example, mesa, kutsara, plato, sapatos, bentana, leche, libro. Leche, by the way, is gatas, ha? Sa Pilipinas kasi, sa Pilipino kasi, di ba, Tagalog medyo iba yung meaning niya. So, mahigit 20% ng mga salita sa Tagalog ay may pinagmulan sa Spanish. Isa rin pagkakaiba ng Spanish sa Tagalog, merong gender o kasarian ang bawat palabra o ang bawat salita or bawat noun. So may masculine at feminine forms. So, 'di ba sa Tagalog, libro o aklat, mesa. Wala naman gender tayo sa Tagalog eh. Pero sa Spanish, ang the book o ang aklat, el libro ay lalaki o masculine, sa the table, la mesa o mesa sa Tagalog ay la mesa feminine. So babae ang libro. So pag-aaralan po natin yan sa course. Bakit may gender? Ano ba? Paano malalaman kung lalaki ba or babae? So pag-aaralan po natin yan. Pronto, soon. Meron din tayong tinatawag na accent marks o yung parang kudlit sa taas ng letra na nakakaapekto sa meaning or pronunciation. For examples, yung C na may accent mark sa I, ang ibig sabihin niyan ay oo or yes. Samantalang yung C na walang accent mark sa itaas ng I, ang ibig sabihin niya ay kung or if. Another example, yung hablo na walang accent mark sa O, hablo, I speak, nagsasalita ako, versus hablo, hablo. Napansin niyo yung difference sa pronunciation nung nilagyan na ng accent mark? Hablo, hablo.
So hablo, he or she speaks, siya ay nagsasalita, or you speak, ikaw ay nagsasalita, formal. Or oh yeah. Mali pala to. He or she spoke and you spoke. Correction yan na. Hablo. Kasi past tense yan or preterite. Maraming bansa ang may sariling accent at slang. So sa Spanish, katulad ng Tagalog sa Luzon, Visayas, Mindanao, no, iba-ibang tono, iba-iba rin ng tunog ng Spanish sa Mexico, Argentina, Colombia, at Spain, at sa Bolivia, etc., etc. Okay? So, ilang bansa ang nagsasalita ng Spanish? So, merong 21 countries sa buong mundo ang may Spanish bilang opisyal na wika or official language. Bukod pa dyan, ginagamit din ito bilang second language sa maraming bansa tulad ng United States at Equatorial Guinea. Ayun. Kung napunta kayo sa States, no, so like sa New York, sa Texas, sa Arizona, sa LA, yan, marami kayong mamimit ng mga Latinos na Spanish talaga. Marami nga dyan, hindi talaga nag-i-English pero nasa US. So bonus fact, sa United States, mahigit 40 million katao ang marunong ng Spanish, kaya ito ang ikalawang pinakaginagamit na wika doon. At dati rin itong opisyal na wika sa Pilipinas mula 1500s hanggang early 1900s. Okay, so ano-ano ba mga bansa ang nagsasalita ng Spanish? O FYI. Sa Europe, of course, Espanya, Spain, dito nagmula ang wikang Spanish. Sa Mexico, ang Mexico po ay part ng North America. So kasama siya sa United States at Canada, no, sa continent. North America ang Mexico. May pinakamaraming Spanish speakers sa buong mundo. Ayun. Sa Central America naman, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Sa Caribbean, no? Cuba, Republika Dominicana or Dominican Republic, at Puerto Rico. So territory to ng US pero Spanish ang main language ng Puerto Rico. And sa South America, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia. Pero sa Bolivia may mga nagsasalita rin ng Quechua at Aymara, no, bilang official languages. Sa Paraguay naman, aside from Spanish, ay meron din silang wika na tinatawag na Guarani. Chile, Argentina o Argentina, Uruguay. Sa Africa daw, no, ito lang na research ko lang, sa Guinea Equatorial o Equatorial Guinea, official din ang French at Portuguese aside sa Spanish. Okay. So ang focus ng course po natin mga kapatid, no, pati yung accent, yung pronunciation, etc. Ang focus ng course natin ay more on Latin American Spanish, kung nasan tayo, no? Kaysa sa European Spanish. So kung ang hangad mo, so kung may nakikinig dito na wala sa Latin America o balak pumunta sa Spain, o gustong gayahin yung accent ng Casa de Papel, ano ba yung Casa de Papel sa, yung Money, ano yun? Money Heist? Hindi ko kayo matuturuan ng European Spanish or Spain Spanish, no? Kumbaga hindi tayo magsasalita ng ano, yung tono ng ano ba yung tono ng ano po? Ano ba yung tono ng European Spanish? Hola, todos, me llamo Carlo Gomez, soy de Madrid, España. Okay. Wala pa tayong masyadong accent kasi iba-iba talaga yung accent ng ano ng bawat bansa eh. Siguro si Brad Tito, meron na siyang na-adapt na accent ng Colombia or ng Honduras. Diyan ba sa inyo, ano ba mga accent dyan? Sabi ni Brad dyan, nawawala daw yung S. Ano ba, baka na-identify nyo na ba yung mga accent po sa bansa kung nasaan kayo? Baka may gustong sumagot ha. Pero kung di pa, ayun, hindi tayo mag-aaral ng mga accent. Kumbaga general, ano tayo, academic Spanish. Next, ito po, tanong. Dito marami ako narinig na ganito ang sinasabi. Sapat na daw ang immersion. Sapat ba ang immersion lang sa language? Ano ba ang immersion? Sis Amy, may idea ka? Ano ang immersion? More on po sa immersions is yung sa basic po yung karaniwan at saka yung Mm. natutunan lang niya. Mm. Sapat sa kanila
yung naunawaan lang po nila. Mhm. Okay. Brad PJ, meron kang another perspective or definition ng immersion? Ano ba yung immersion? Ano ba yung immerse? Ano ba yung immerse, Brad PJ? Paglulubog. Oh, ayun. So yung immersion, ang ibig sabihin niyan, paglubog, yung kumbaga kagaya ng paglangoy, ang immersion daw, ang pagdating sa language learning, ang sinasabi nila, sapat na yung immersion, meaning, as long as nakatira ka sa isang Spanish-speaking country, as long as puro Spanish ang naririnig mo, as long as puro Spanish ang binabasa mo, kahit hindi ka na mag-aral ng grammar, matututo ka na ng Spanish. Kumbaga nilulubog mo yung sarili. Parang kapag tinuturuan daw yung bata lumangoy, parang iahagis na lang nila sa tubig. Tapos hayaan nila na matututo na daw yung lumangoy. Parang ganun. Yun yung immersion na sinasabi. So maraming nagsasabi na, okay na yan, kahit di na ako mag-aral ng grammar, nandito naman ako sa Bolivia or nandito naman ako sa Argentina, kahit di ko na ako mag-aral ng grammar, matututunan ko yan. Ang tanong, sapat ba yung immersion lang? So, ang immersion o yung pag-expose mo sa sarili mo sa Spanish language, kumbaga 90% or 100% ng araw mo, Spanish lang ginagamit mo, naririnig mo, binabasa mo, pinapanood mo, it helps with fluency and listening, but not accuracy. Kapag naka-immerse ka sa Spanish environment, panonood ng Spanish shows, pakikipag-usap sa native speakers, pakikinig sa music or podcast, mabilis kang masasanay sa tunog, ritmo at natural na daloy ng wika. Wow, Tagalog. Maganda ito para sa listening comprehension, speaking confidence, at vocabulary acquisition. Mahalaga naman talaga ang immersion. Di ko sinasabi na huwag kayong maging immersed. Malaking tulong talaga yung immersion. Pero madalas, kung walang grammar foundation, mauulit mo lang ang mga naririnig mo nang hindi naiintindihan kung bakit tama o mali ang istruktura ng pangungusap. Or in short, minamemorize mo lang pero hindi mo gets paano nabuo yun, yung phrase na yun. Paano nabuo yung bakit ganun, ganyan, ganyan. Kumbaga, naiintindihan mo ganun yung meaning niya pero hindi mo natutunan himayin o yung parts, anong ibig sabihin, paano nabuo, paano na-construct. So for example, Brad PJ, this is Amy, sasabihin ko, gusto ko ng empanada. Yo quiero empanada. Gusto ko ng empanada. Yo quiero empanadas. Gusto ko ng mga empanada. I want empanadas. But I could also say I like the empanada, di ba? Instead of I want. So I like, me gusta la empanada. O, bakit naging Bakit hindi me gusto kung yo quiero? Or for example, plural naman. Gusto ko ang mga empanada. I like empanadas. Me gustan las empanadas. Bakit gustan? So again, kung immersion, siguro magagamit mo siya. Pero ang tanong, kaya mo bang i-explain o naiintindihan mo ba bakit yo quiero empanada, bakit yo quiero empanadas, bakit me gusta, hindi me gusto, la empanada, at bakit dinagdagan ko ng letter N yung gusta pag plural, me gustan las empanadas. Ayun. So yung grammar, no, inevitable yan, kailangan natin pag-aralan. Grammar builds understanding and long-term mastery. So ang grammar po ay skeleton ng language. Kung naiintindihan mo ang grammar, mas madali mong ayusin ang sentence structure, maintindihan ng iba't ibang tenses, present, past, future, subjunctive, etc. Magamit ang tamang gender, articles at conjugations, at makapagsalita ng tama kahit wala kang script or pattern. Okay? So, ang best approach po dyan, grammar plus guided immersion. Ayun. So, pareho. Grammar, at the same time, immersion. Ang pinaka-epektibong paraan ay guided immersion. Kumbaga, kombinasyon ng structured grammar lessons. So, pag-aaralan mo talaga yung present tense, imperfect, subjunctive, etc., etc., gender rules, ser versus estar, etc.
tulad ng gagawin natin sa course natin, at daily immersion exposure. So, manonood ka na ng mga Spanish news, Spanish programs, makikipag-usap ka na sa mga Espanyol, Latino, yung pag-journal mo in Spanish, no? Kung ganito ang approach, mas mabilis kang makakaintindi, makakapagbuo ng tamang pangungusap, at makakapagsalita ng may kumpiyansa at accuracy or fluency with accuracy. Okay? Overwhelming na ba? So, going back, lesson 1, greetings, introductions, and basic expressions. So, sa basic muna tayo, no? Ano ba yung mga greetings? So, ang objective nitong lesson 1 natin, mga kasama, no? Ang layunin ay pagkatapos nitong lesson 1 natin, matututo kayo na mag-greet at mag-say ng goodbye o magpaalam in Spanish or basic Spanish. Matututunan niyo rin na ipakilala ang sarili niyo, magtanong ng simpleng tanong, pangalan, pinagmulan, kalagayan, at makilala or ma-recognize yung basic pronunciation and polite expressions. Ayun. So again, repeat after me. Repita después de mí. Hola. Hola. Sa Spanish po, ang letter H or H, silent po yan or mudo or mute. Ibig sabihin hindi siya binibigkas. Hola, hindi siya hola. Hola. Yan po ay kumusta, kamusta or hello. Buenos días. Buenos días. Good morning. Magandang umaga. Buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Magandang hapon. Ang buenas tardes, sinasabi ito from 12 noon hanggang 6 or 7 p.m. depende sa bansa. Okay? Walang translation ang magandang tanghali sa sa Espanyol. Okay? So, pagpatak ng 12:01, ayun po, you can say buenas tardes. Okay? Buenas noches, good evening, good night, magandang gabi. Kailan sa gagamitin ang buenas noches? Depende. May mga bansa na from 7 p.m. onwards, buenas noches na. Merong ibang bansa, 8 p.m., buenas noches. Merong iba, 6 p.m. pala, nagbo-buenas noches na. Ang guide na nababasa ko is pag lumubog na yung araw. Ayun. Or para safe, 7 p.m. onwards. Sa Mexico kasi 7 p.m. on 7 to 8 p.m. Buenas tardes pa ang gamit nila eh. So, pero a partir de las 7 p.m. Or from 7 p.m. pwede mo na sabihin yung buenas noches. Hindi naman masyadong hindi naman grabing rule 'yun na dapat alam mo. So para may idea lang kayo, no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? How are you? Informal. Etong como estás, ginagamit lang ito, no? Kapag ang kausap mo ay kasing edad mo, ka-close mo, or mas bata sa'yo. Okay? Pag-aaralan natin yan, yung informal at formal. Como estás? Hindi mo to gagamitin sa mas matanda sa'yo. So for example, si Brad PJ, kausap niya si Brad Ed. Dapat hindi mo sasabihin, como estás, hermano Ed? O, dapat, ¿cómo está, hermano Ed? Or, ¿cómo está usted? Optional yung usted. Pag-aaralan natin yan, ano ba yung usted? No? But if it's formal, you can say, ¿cómo está? Or, ¿cómo está usted? Kumusta po kayo? Kumbaga parang ginamit mo yung po kapag ginamit mo yung usted form. Estoy bien. I'm fine. Ayos lang ako. Estoy bien. Sige nga, Hermano Percy, pakibasa nga po ang Spanish phrases natin. Hola, Mhm. buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Estoy bien. Mhm. Ah, kung mapapansin ninyo, bakit
dito, buenos, buenos dias, o, letter O. Dito naman, buenas tardes. Bakit A? Dito rin naman, buenas noches. Bakit hindi pwedeng buenos tardes or buenos noches? So pag-aaralan natin yan. Tulad nga na sabi ko kanina, ang sa Spanish language, may masculine at feminine nouns. So yung dia, el dia, ay lalaki, la tarde at la noche ay babae. So nagbabago rin yung adjective. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang sapat ang immersion kasi kailangan mo maintindihan bakit naging buenas. Kasi nga babae yung la tarde at babae rin yung la noche pero lalaki yung el dia. So nagbabago yung adjective na nag-identify sa noun. So we'll discuss that sa mga susunod nating lessons. Okay? Sige nga, Hermano Lance, Bird Lance, pakibasa nga. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Estoy bien. Muy bien. Muy bien. Very good. Next, gracias. Gracias. Oh, escuchen atentamente, pakinggan niyo po Gracias. Hindi po siya binibigkas na gracias na parang sh. Ayun, kasi di ba, sanay tayo sa Tagalog, ano, di ba? Gracias. Gracias. Hindi. Gracias. Para siyang SY. Gracias. Gracias. Sa ibang bansa or region, ang basa dito, gracias. Like sa Barcelona, in Espanya, yung C nagiging TH. Gracias. Pero sa pag-aaral natin, sufficient na yung S. Sias. Gracias. Thank you. Salamat. De nada, you're welcome, or walang anuman. You can also say no hay de qué. Pero mag-stick muna tayo sa isa. Maraming way para sabihin ang mga phrases na ito. Pero stick muna tayo sa isa kasi baka ma-overwhelm kayo. Isa or dalawa. Goodbye or paalam is adios or ciao. Ciao, very Latino. Ciao or adios. Adios usually sa Mexico or sa Espanya. Depende, maraming meaning yung adios kasi yung adios rin pwede siyang paalam in the sense na matagal na kayo hindi magkikita. Or kumbaga nag-break na kayo. Adios. Adios, mi amor. Ayun. Pero pwede rin naman sabihin niya sa everyday conversation. Pero mas usual lang gamitin ang ciao or hasta luego. Hasta luego. Again, silent H. Hasta luego. Hasta luego. Ayun. See you later. Bye or kita tayo. Mamaya paalam. Next, mucho gusto. Mucho gusto. Nice to meet you. Ikinagagalak kitang makilala. Mucho gusto. Me llamo Juan. Me llamo Juan. Yung J or letter J sa Spanish, binibigkas yan na parang H. So, sa Tagalog kasi bibigkasin natin yan as Juan, di ba? Juan. Pero sa Espanyol, se pronuncia Juan. May letter H. Juan. Me llamo Juan. Yung double L, para siyang Y. Me llamo. Actually, tatlo ang pronunciation niyan. You can say me llamo, me llamo, J, parang J. Or dito sa Argentina, Uruguay, binibigkas namin yan dito, me llamo. Me llamo. Lahat yun correct. So dito medyo mahirap sa akin sa side ko dahil kailangan kong i-unlearn yung double L dahil nasanay ako sa Mexico na Y, yung pronunciation niya me llamo. Pero dito, pag nagpakilala ako sa mga kapatid or sa mga kakilala ko dito, sa mga stranger dito, me llamo, me llamo. ¿Cómo anda? Me llamo Arsi. Ayun. Pero stick lang tayo sa letter, sa pronunciation na parang Y, me llamo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? What's your name? Ano ang pangalan mo? Soy de Filipinas.
Soy de Filipinas. So, soy de, I am from blank lugar or bansa. Soy de Filipinas. Hermano Elmer, pakibasa nga po, por favor. Gracias. De nada. Adiós. Chao. Hasta luego. Mucho gusto. Me llamo Juan. ¿Cómo te llamas? Soy de Filipinas. Okay. Hermano Christian, kayo nga po. Gracias. De nada. Adiós. Chao. Hasta luego. Mucho gusto. Me llamo Juan. ¿Cómo te llamas? Soy de Filipinas. Okay. Como te, hindi siya ti. Magiging Bisaya ang tunog mo niyan. Como te llamas. Hindi como ti. ¿Cómo te llamas? Okay? Yan, muy bien. So again, ang titik H or letter H or H sa Spanish ay silent or muda. Hola, hindi siya hola, hola. Ang double L o double L ay binibigkas na parang Y, me llamo. Ang N, familiar naman tayo sa N, ay parang NY, NY, so niño, bata, batang lalaki. At gracias, hindi gracias, gracias, thank you. So example ng dialogue, okay, yung A, first person, hola, ¿cómo estás? Another person, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. O sige nga, hermano Moises. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. O Brad Percy, pakitanong nga si Brad Moises. Letter A ka, Brad Percy. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. O, reverse ka, Brad Moises, letter A. Brad Percy, B. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Mhm. Muy bien. O, example, dialogue 2. Sino ba pwedeng tawagin? Recitation, ha? Recitation. Uh, Brad Raymar. Brad Raymar. Ako yung letter A, ikaw yung B. Okay? Hola, me llamo Arsi. ¿Cómo te llamas? Me, me llamo Raymar, gusto, mucho gusto. Again, otra vez. Hola, me llamo Arsi. ¿Cómo te llamas? Me llamo Raymar, mucho gusto. Igualmente. Igualmente significa likewise. Likewise. Igualmente. O, ikaw ang letter A, Brad Raymar. Hola, me llamo Raymar, ¿cómo te llamas? Me llamo Arsi. Mucho gusto. Igualmente. Okay, muy bien. Brad Fando, letter A. Brad Christian, letter B. Hola, me llamo, me llamo Pando. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristian. Mucho gusto. Igualmente. Okay, reverse. Brad Christian, letter A. Brad Fando, B. Hola, me llamo Cristian. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pando. Mucho gusto. Igualmente.
Oh, muy bien. Oh, ito nga, sige, i-translate nyo Gusto kong sabihin, hello, my name is Juan. I am from the Philippines. I'm fine. Nice to meet you. Or sa Tagalog, kumusta? Ako si Juan, taga-Pilipinas ako. Mabuti naman ako. Ikinagagala kitang makilala. Brad John, paano ita-translate sa Spanish? ¿Cómo se dice esta frase o este diálogo en español? Hola, me llamo Juan, soy de Filipinas, estoy bien, mucho gusto. Muy bien. Brad Dan, how would you say this in Spanish? Hola, me llamo Dan, soy Filipinas, estoy bien, mucho gusto. Again, otra vez. Hola, me llamo Dan, soy Filipinas, ay, Soy estoy bien. soy de Filipinas. May de. Hola, me llamo Sige, again. Dan, soy de Filipinas. Parang kulang. ¿Verdad, sí? Pakiulit nga. Repítalo, por Ah. favor. Ok. Hola, me llamo Dan, soy de Filipinas, estoy bien, mucho gusto. Okay, pero be clear soy de Correcto. Filipinas. Kasi pag sinabi mong soy Pilipinas, ako ay Pilipinas ang lalabas diyan. Lalo na pag hindi mo binigkas yung letter S sa Filipinas, soy Filipina, I am a Filipina. So be careful sa pag-pronounce. Sis Amy, paano mo sasabihin ito Soy sa de. Spanish? Oh, Sis Amy, tu turno, your turn. ¿Cómo se dice este diálogo en español? Hola, me llamo Ami. Soy de Filipinas. Filipinas. Estoy bien. Mucho gusto. Estoy bien. Estoy bien. Okay. Brad Moises. Hola, me llamo Moisés, soy de Filipinas, estoy bien, mucho gusto. Muy bien. Entonces, hola, me llamo Juan, soy de Filipinas, estoy bien, mucho gusto. So again, don't forget yung de, kasi yung de, ang ibig sabihin niyan ay mula or from. Soy de Filipinas. So, review po natin. Pakibasa bago tayo magtapos. Hermano Fando, otra vez, por favor. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás usted? Estoy bien. Otra vez. ¿Cómo estás? Ayun. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Estoy bien. Okay? So yung ¿cómo estás? Optional na lagyan mo ng to pag gusto mong emphasize na kamusta ka. Informal, ¿cómo está usted? How are you? Kamusta po kayo? Formal. Pag-aaralan natin yan, yung difference between to and usted. Kasi yung ikaw or ka or kayo po, singular you, may dalawang version yan sa Spanish. To or usted. Depende sa formality. Okay? Next page. Sino ba nandito? Redlands. Gracias. Gracias. De nada. Ay, sorry pa. De nada. Adiós. Chao. Hasta luego. Mucho gusto. Me llamo Juan. ¿Cómo te llamas? Soy de Filipinas. Muy bien. Okay, eso ha sido todo por hoy. Fin de la lección. End of our lesson. May questions po ba kayo?